ang The New Mutants, ang astig na Tagalog movie recap natin ngayong araw mga huwan. Ito ang huling sequel ng revised timeline X-Men movie ng Marvel na na-release nitong taong 2020. Kamusta na kayo mga huwan? Mag-relax na at mag-enjoy sa ating malupit na Tagalog film recap at simulan na natin. Si Daniel Moonstar o si Danny ay ginising ng ama niyang si William at nagmadaling umalis sila sa kanilang lugar dahil may di malamang nilalang na umaatake roon. Nang natago na ni William ang anak sa isang malaking puno ay agad na tinulungan niya ang mga kapitbahay nila, subalit ang nilalang ay mabilis na napaslang siya. Tumakbo palayo roon si Danny ngunit biglang nadapa siya sa daan at nauntog ang ulo sa isang bato. Paggising ng dalagita ay nasa isang ospital na siya na nakaposas ang isang kamay sa kama. Tumingin siya sa bintana at nakita niya ang simbahan sa labas. Sinubukan na umalis roon ni Danny at agad na pinuntahan siya ni Dr. Reyes at tinanggal ang posas niya. Pagkatapos ay malungkot na sinabi ng doktor kay Danny na winasak ng matinding buhawi ang lugar nila at siya lang ang tanging nakasurvive. Binalik ni Reyes ang Black Bear pendant ng dalagita at ilang saglit pa habang nasa kanyang opisina ay nasabi ni Reyes na kaya hindi napahamak si Danny sa trahedya ay dahil isa siyang mutant. Nag-trigger ang mutation niya nakaraan lang at aalamin nila roon kung anong mga abilidad niya. Dagdag pa nito na si Danny ay nasa Millbury Hospital kung saan ang mga batang mutant na katulad niya ay mas pinagtutuunan ng pansin bago mamuhay ng normal bilang mga adult. Dinala na siya ng doktor sa kanyang silid at sinabing mananatili muna siya roon hanggang sa makita na niyang hindi siya panganib sa iba at sa sarili niya. Kinaumagahan ay pinakilala si Danny ni Dr. Reyes sa mga kapwa niya batang mutants ng ospital na sina Illyana Rasputin o si Magic, si Sam Guthrie o si Cannonball, si Rain Sinclair o si Wolfsbane at si Roberto da Costa o si Sunspot. Sinabihan sila ni Reyes na ikwento ang karanasan nila noong unang nag-trigger ang kanilang abilidad. Ayaw magsalita ng iba pero si Rain ay kinuwento noong unang nagpalit siya ng anyo bilang isang wolf sa isang kagubatan. Na-realize niyang masama ang nangyari sa kanya at lumapit siya kay Reverend Craig upang ipagdasal siya. Ngunit nang pinakita niya rito ang tunay na anyo niya ay nasabi ng pari na isa siyang mangkukulam kaya't sinaktan siya nito hanggang sa halos ikamatay niya. Dahil naman wala nang gustong magkwento ng karanasan nila at si Illyana ay tumayo na roon ay sinabihan siya ni Dr. Reyes na ilibot ang dalagita sa buong ospital. Pero sa daan ay kinausap ng dalaga ang kanyang puppet na si Lockheed na hindi nila gusto si Danny. Pagpunta nila sa courtyard ay napansin ni Danny na walang harang na fence sa buong lugar at habang nagba-vandalize si Illyana ay sinabihan siya nito na malaya siyang makakaalis roon. Agad na tumakbo palayo ang dalagita ngunit bumanggalang siya sa force field na nilikha ni Dr. Reyes sa buong ospital. Labis na tinawanan siya ni Illy at nang sinugod niya ito ay agad na nag-teleport siya. Maya-maya si Danny ay naisipan na umakyat sa clock tower ng simbahan at binutas ito upang magpakamatay na roon pero nilapitan siya ni Rain. Sinabi niyang nawasak na ang lugar nila, patay na ang ama niya at mag-isa na lang siya sa buhay kaya't dapat lang na tumalon na siya roon. Sinabihan si Danny ni Rain na nandun siya para sa kanya at pinangakong magiging maayos rin ang lahat sa kanila kaya't sumama na siya rito pabalik sa loob ng tower. Ilang saglit ay nakita nilang dalawa si Sam sa courtyard na ginapos ang sarili sa kadena at nagsimula ng kanyang training upang makontrol ang mutant power niya. Ngunit nagdadahilan lang ito sa kanya ng maraming injury sa katawan. Maliit na pabor lang mga huwan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Kinagabihan ay minomonitor ng mga surveillance camera ng ospital ang galaw ng mga batang mutants, ngunit si Danny habang natutulog ay na-detect ng isang camera na nagkakaroon ng matinding psionic energy sa katawan. Ilang saglit si Sam ay may narinig na malakas na kalabog sa loob ng isang washing machine ng silid. Nang nilapitan niya ito ay bigla siyang napunta sa nakaraan niya noong nagmimina ang mga tauhan ng ama niya sa isang kuweba at nakita itong may tinitibag na duguan na pader. Hanggang sa nataranta si Sam at nawasak ang washing machine na kinatalsik niya. Sa sunod na araw sa shower room ay napansin ni Danny ang markang W sa likod ni Rain ngunit ayaw niyang pag-usapan nila ito. Maya-maya habang nasa entertainment room sina Rain ay inasar ni Illyana si Danny upang ipakita niya sa kanila ang kapangyarihan niya. Ngunit dahil sobrang personal ang pangaasar ni Illy ay nagkasakitan sila hanggang sa nilabas na niya ang kanyang armor sa kamay at ang soul sword. Pero agad na pinigilan siya ng doktor gamit ang force field nito. Dahil naman sa mga nagawa ni na Illyana at Danny ay kinulong silang dalawa ni Reyes sa magkahiwalay na solitary room. Maya-maya habang natutulog ang dalagita, si Illy ay biglang naalala noong bata pa siya na pumunta sa kwarto niya ang Smiling Man. Kalaunan si Danny ay napanaginipan na nasa kanilang lugar at umuulan ng nyebe na may halong dugo ngunit biglang inatake siya ng Demon Bear.
Napansin ni Dr. Reyes ang mataas na psionic energy sa silid ni Danny at nang pinuntahan niya siya roon ay nababalot na ng dugo ang damit niya. Pagbalik ni Reyes sa control room ay sinuggest ng system ng ospital na kuhaan si Danny ng blood sample upang malaman nila ang kapangyarihan niya. Sa sunod na araw ay kinuhaan nga ng doktor ang dalagitan ng blood sample, habang si Rain ay pumunta sa confessional booth ng simbahan upang mag-confess kahit walang pari roon. Subalit biglang nakarinig siya ng mga boses na sinusumpa siya at nagkalampagan ang mga pinto ng booth. Maya-maya ay kinamusta si Ray ni Danny sa kwarto niya, pero inaya sila ni Sam na pumunta sa attic kung saan sila madalas na tumetambay dahil hindi sila mamomonitor roon ng kamera ni Dr. Reyes. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga batang mutant ay nababantayan pa rin pala sila ng doktor sa attic. Naisipan ni Ili na maglaro ng truth-telling game gamit ang lie detector test roon at sinimulan nila ito kay Roberto. Tinanong siya ni Sam kung gaano nakadami ang naging girlfriend niya at sumagot ito na 3 na, ngunit lumabas sa machine na nagsisinungaling siya. Tinanong ni Danny kung bakit hindi siya madalas nagkaka-girlfriend at sinabi ni Berto dahil palaging nag-iinit ang katawan niya. Sunod na sumalang sa lie detector ay si Sam at tinanong siya ni Rain kung para saan ang hawak niyang uling. Nasagot niya na binigay ito sa kanya ng ama niya bago siya mamatay at malungkot na nasabi pang nararapat siya sa ospital na iyon. Pagkatapos ay sinunod ni Ileana si Danny nang hindi nakatap sa machine dahil malalaman pa rin raw niya kung nagsisinungaling siya. Tinanong niya ito tungkol sa bear pendant niya at sumagot ang dalagita na binigay rin ito sa kanya ng ama niya noon. Nagsisimbolo ang pendant ng legend ng isang demon bear na naninirahan sa loob nilang lahat at kasabay nilang lumaki habang hinihigop ang mga takot nila upang mas lumakas. Nabigay ito sa kanya ng ama niya bilang alaala na maliit lang rin ang demon bear noon upang hindi siya matakot. Sa huli ay sinalang ni Ili ang sarili sa lie detector at tinanong siya ni Danny bakit siya napunta roon. Sinabi niyang dahil sa pagpatay niya sa 80 kalalakihan ng isa-isa kasama si Lockheed. Nakita naman ng lahat sa machine na hindi siya nagsisinungaling. Sa sunod na araw ay sinabihan ni Dr. Reyes ang mga batang mutants na plano niyang ilipat sila sa pasilidad ng superior niya kapag nakita na niyang karapat-dapat sila roon. Nasagot ni Sam na ayaw na niyang umalis sa ospital na yon pero sinabi sa kanya ni Reyes na kailangan na mas bumuti siya sa ospital dahil sa trahedyang nagawa niya dati. Nasabi ng binatilyo na aksidente ang nangyari sa kanya noon at sa tingin niya ay hindi siya mas bumubuti roon dahil nakaraan ay nakakakita siya ng mga weird na bagay. Pagsapit ng gabi ay nilagyan ni Ileana ng pangpatulog ang tiyaan ng doktor at ang lahat ng mga batang mutants ay nagsaya sa buong ospital. Ilang saglit ay naisip ni na Roberto at ng iba pa na ang tinutukoy ni Dr. Reyes na superior niya ay si Professor X at plano nitong gawin silang miyembro ng X-Men. Habang sina Sam ay nag-iinom ay maya-maya ay umalis roon sina Rain at Danny. Nasabi niya kay Berto ang katotohanan na siya ang nakapatay sa ama niya noon pati ang karamihan sa crew nito dahil sa pagiging claustrophobic niya na biglang nag-trigger ng kanyang mutant power. Nang tinanong naman ni Sam si Berto kung bakit siya napunta roon ay inalisan siya nito. Samantala sina Rain ay dumaan sa air vents ng ospital upang makalabas dahil nakalock na ang mga pinto at bintana ng gusali. Pagkatapos ay humiga sila sa kalapit na sementeryo at pinagmasdan ang pag-ilaw ng force field habang umuulan sa labas. Nang magkakahalikan sila ay biglang nagbago ang anyo ng mga mata ni Rain na kinatuwa ni Danny sa kanya. Maya-maya si Roberto habang tinitingnan ang litrato ng girlfriend niya sa cellphone ay biglang nakarinig siya ng kumakanta sa swimming pool pero nakita niyang ito pala ay si Ileana. Sinamahan niya siya lumangoy sa pool at nagkahalikan sila ngunit biglang nag-init ang katawan niya. Nasabi ni Berto kay Ili na hindi siya maaaring maging sobrang init kundi ay masusunog niya siya katulad ng nagawa niya sa girlfriend niya noon. Kalaunan ay lumangoy uli ang dalaga at agad na nawala siya sa pool. Subalit makikita sa monitor ng ospital na si Ili ay kanina pa pala nasa kwarto nito. Ilang saglit ay nagpakita kay Berto sa pool ang dati niyang girlfriend na nasusunog ang buong katawan at nag-alarm ang buong ospital na kinagising ni Dr. Reyes. Nakita niya ang sitwasyon ni Berto sa monitor na sumisigaw at nagliliyab ang buong katawan. Mabilis na pinuntahan ito ng doktor upang ihulog sa swimming pool at bumalik na siya sa normal na anyo. Nang dumating roon si Ileana ay kinagulat ni Berto ito at galit na sinabihan si Dr. Reyes na dapat na umalis na sila roon dahil may mga demonyo raw sa ospital. Pero hindi siya pinaniwalaan ng doktor at dahil nalaman niya ang ginawa sa kanya ni Ileana ay kinulong niya uli ito sa solitary room. Pagkatapos ay nag-initiate siya ng full lockdown sa buong ospital. Sa sunod na araw ay nag-inject ng pangparalisa si Reyes kay Danny at tinanong niya ito kung anong naaalala niya bago siya napunta roon. Pinaliwanag ng dalagita na natatandaan niyang winasak ng demon bear ang buong lugar nila habang pinapaulan nito ng niebe ang paligid. Pagkatapos ay tumaas uli ang psionic level sa katawan ni Danny at nakita niya ang mga pangitain kay Reyes na lumikha sila ng mga batang mutants at pinagsanay ang mga ito roon upang makipaglaban.
Samantala si Rain habang naliligo ay laking gulat na pinuntahan siya roon ni Reverend Craig. Si Ellie naman ay napansin na nagbukas ng bahagya ang pinto ng silid niya at nakita roon ang graffiti ng Smiling Man. Pero na-realize na nila ni Lockheed na kagagawan yun ni Danny. Ilang saglit bago pa makapagpalit ng anyo si Rain ay tinatakan uli siya ng pari ng letrang W gamit ang kanyang mainit na bakal. Nang narinig ni Reyes ang sigaw niya ay agad na pinuntahan siya nito ngunit nakalabas na siya roon sa anyo ng lobo at pagbalik sa normal na itsura ay nakita nila ang marka niya sa leeg. Sinabi ni Ellie na kagagawan yun ng kapangyarihan ni Danny at galit na pinunta niya siya sa isang tila impyernong lugar pero napakita sa kanya ng dalagita ang mga Smiling Men at agad na sinalo siya ng doktor. Maya-maya ay pinuntahan ni Danny si Ellie sa kanyang silid at binalik ang puppet niya na naiwanan niya kanina sa daan. Pagkatapos ay tinanong niya rito kung anong lugar niya siya pinunta kanina. Sinabi niyang ito ay ang limbo na nilikha niya kasama ni Lockheed noon upang magtago sa mga Smiling Men. Sa kasalukuyan na iyon sa control room ay makikitang nagtatrabaho pala si Dr. Reyes sa Essex Court. Nag-send sila sa kanya ng email na i-terminate si Danny dahil sa matinding panganib na dala ng kapangyarihan nito. Ilang saglit ay kinamusta ni Danny si Rain at nasabi niya na kahit pa alam niyang siya ang may gawa ng nangyari sa kanya kanina ay hindi siya nagalit sa kanya dahil naiintindihan niyang hindi niya ito sinasadya. Sinabihan naman ang dalagita ng doktor na ipagpapatuloy na raw nila ang kanilang session. Pero kinuwento niya kay Rain ang nakita niyang mga vision nito at plano niyang alamin pa ang ibang pangitain sa kanya na posibleng makita niya ang mga impormasyon kung paano sila makakaalis roon. Subalit pagbalik ni Danny kay Reyes ay agad na dinala siya nito sa isang sikretong pasilidad ng ospital. Ilang saglit sina Ellie ay nakarinig ng babaeng kumakanta sa di kalayuan at nalaman niyang nanggagaling ito sa silid niya. Si Ray naman ay pumunta kay Dr. Reyes ngunit nakita niya sa silid ang kanyang nakaraan noong pinuntahan siya ng Smiling Man. Inatake sila nito kaya't agad na tumakbo sila palayo. Samantala ang doktor ay kinuhaan uli ng blood sample si Danny at sinimulan siyang patulugin ng sleeping gas roon. Pero si Rain ay narinig ang sigaw ni Danny mula sa kabilang silid. Sa kasalukuyan na iyon ay nakuha si Ellie ng isa pang Smiling Man at agad na pinabagsak ito ni Sam gamit ang fire extinguisher. Subalit dahil sa labis na takot nang napaligiran sila ng mas maraming Smiling Men ay nag-teleport ang babae papunta sa limbo. Pero mabilis na napatumba ni Sam ang mga ito gamit ang kapangyarihan niya. Sa kasalukuyan na iyon si Roberto ay inatake rin ng isang Smiling Man pero agad na napatalsik niya ang nilalang ng kanyang apoy. Si Dr. Reyes naman ang magsasalin na ng lason sa katawan ni Danny ay lumabas mula sa air vent si Rain at pinagkakalmot siya ng maraming beses ngunit nasaksak niya ito sa hita at nagmadaling umalis sa pasilidad. Maya-maya ay nakita ni Sam si Berto na napansin na lumikha si Reyes ng force field sa mga exit. Nang nakakita sila ng mga Smiling Men sa hagdan ay magaling na pinatumba ang mga ito ni Ilyana gamit ang kanyang soul sword. Dinala ni Rain si Danny sa opisina ng doktor at napuntahan sila roon ni Sam. Sinabi niya sa kanila na sinubukan na patayin ni Reyes si Danny. Nakumpirma ito ni Ellie sa files roon mula sa Essex Court na ang dahilan kung bakit nila papatayin si Danny ay dahil sa kanyang di makontrol na malakas na kapangyarihan. Kalaunan ay napagdesisyonan nila na itumba si Dr. Reyes upang ma-disable ang force field at makaalis sila sa ospital. Dahil naman sa matalas na pangamoy ni Rain ay nahanap nila siya sa isang sulok ng kanyang clinic ngunit mabilis na kinulong sila nito sa kanyang force field. Sinimulan ni Dr. Reyes na paliitin ang force field sa kanila pero nang nawala ng malay si Danny ay biglang na-detect ng system na may nakapasok sa force field ng ospital. Umulan ng niebe sa labas at agad na sinunggaban ng doktor ng higanting demon bear upang kainin. Inatake rin ito ang mga batang mutants at agad na tumakbo sila papunta sa loob. Naisipan ni Ilyana na lumikha ng portal at nilabas ang armor niya sa kamay pati ang kanyang soul sword upang matapang na harapin ang demon bear kasama ang maliit na dragon na si Lockheed. Kasama ang maliit na dragon na ito ay buong lakas na kinalaban nila ang dambuhalang nilalang. Habang sina Rain ay pinasok sa simbahan si Danny papunta sa loob ng confession booth. Ilang saglit ay tinulungan ni Sam si Ellie na kalabanin ang Demon Bear subalit agad na pumasok ito sa simbahan at winasak ang booth. Malakas na inatake ni Sam ang malaking halimaw na kinatanggal ng pangil niya at hindi nagtagal ay nakapunta na roon si Ilyana. Nagmadaling nilabas ni Rain si Danny sa wasak na confession booth at pinilit siyang gisingin ngunit ang pag-iisip niya ay nasa spirit world at labis na natatakot sa higanting Demon Bear. Samantala sina Ilyana at ang dragon na si Lockheed ay sabay na inaatake ang higanting Demon Bear sa loob ng simbahan. Subalit nagawa siya nitong mapatalsik roon at napilay ang isang paa niya. Ilang saglit si Roberto ay pinaliyab ang buong katawan at siya naman ang matapang na nakipaglaban sa dambuhalang halimaw, ngunit hindi nagtagal ay malakas na nabaon siya nito sa sahig.
Dahil naman hindi pa rin niya nagagawang gisingin si Danny ay nagdesisyon na rin siyang atakihin ang Demon Bear sa ulo subalit napatalsik rin siya ng kalaban at pilit na inaabot siya nito sa taas na parte ng simbahan. Si Sam ay mabilis na nilayo ang dalagita sa halimaw pero kalaunan ay nakita niya sa spirit world ang kanyang ama. Sinabihan siya nito na hindi niya kasalanan ang nagawa niya sa kanila sapagkat aksidente lang iyon. Kailangan na niyang gumising at alam niyang mapipigilan niya ang Demon Bear dahil mas malaki siya rito. Nang malapit ng malamon ng dambuhalang halimaw si Rain ay bumangon na nga si Danny at sinabihan niya ito na tumigil. Pagharap nito sa kanya ay dahan-dahan na lumapit siya sa dambuhalang nilalang. Tila nais pa rin ito na magwala pero kalaunan ay sinimulan na niyang pakalmahin siya. Sinabihan ni Danny ang oso na wala siyang dapat na ipangamba dahil magiging maayos rin ang lahat sa kanila pero kailangan na niyang magpahinga. Sa puntong ito ay unti-unti nang naglaho sa hangin ang higanting Demon Bear sa harap ng dalagita. Sa wakas ay nagtagumpay siyang pigilan ang oso at ilang saglit paglabas nila sa simbahan ay sumikat na ang araw at nagpasalamat si Danny sa lahat sa pagligtas nila sa kanya. Dahil naman wala na ang force field ni Dr. Reyes sa lugar ay nagsimula na silang lahat na maglakad paalis roon upang pumunta sa pinakamalapit na bayan. Dito na natatapos ang malupit na istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panoorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan. You're still here. It's over. Go home.